Sabi nila, walang aksidente sa mundong ito. Ang araw at buwan na iyong kapanganakan, Kamahika, ay naitakda na bago ka pa man lumabas sa mundong ito. Ayon sa Biblia, ang misyon ng ating buhay ay bahagi ng banal na plano ng Diyos at bawat tao ay nilikha para sa isang tiyak na layunin. Mahihiwatigan sa awit 139, versikulo 16 hanggang 18 na ang Diyos ay may malalim na pagkakaalam sa ating buhay sapagkat bago pa man tayo pinanganak, aalam na niya ang haba ng ating buhay at maging ang lahat ng mga plano at layunin natin sa mundong ito. Narito, Kamahika, ang espiritual na kahulugan ng bawat buwan ng kapanganakan at ang iyong espesyal na misyon sa mundong ito. Bago ang lahat, mga Kamahika, inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa marami pang pangkabuluhang esotorikong kaalaman ay babahagi natin. Sino sa inyo ang pinanganak sa buwan ng Enero? Ang Enero ay nangangahulugan ng bagong simula at oportunidad. Kung ipinanganak ka sa Enero, maring ikaw ay tinawag para maging tagapagsimula o pioneer ng isang layunin o bagay. Likas sa iyo ang pagkakaroon ng kalakasan ng kalooban na magsimula sa buhay at harapin ang hamon ng taas noo. Hindi ka takot lumabas sa iyong comfort zone upang lumahok at sumubok ng mga bagong bagay na higit magpapatatag sa iyong kalagayan. Pag-ibig at pagpatawad naman ang simbolo ng buwan ng Pebrero. Kung ikaw'y pinanganak sa buwang ito, likas sa iyo ang pagkakaroon ng empathy at malasakit sa iyong kapwa, kaya may malalim kang ugnayan sa mga tao sa iyong paligid. Isinasalarawan mo ang sinasabi sa Mateo 22, versikulo 39, na umibig sa iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Isa ka sa ehemplo ng pagpapakita ng conditional love sa taong nakakasalamuha mo. Kung ikaw naman, Kamahika, isinilang sa buwan ng Marso, taglay mo ang lakas at sigla upang baguhin mo ang kasalukuyang estado ng buhay mo. Hindi ka nakukontento sa kinilalagyan mo, kaya nandoon ang matinding pagnanais mo na paikutin ng gulong ng palad mo hanggang sa maabot mo ang pangarap mo sa buhay. Ang mga pinanganak sa buwan na ito ay kadalasan tumatahak sa propesyon na may kinalaman sa pag-alaga, pagpapagaling at pagpapahayag. Ang mga taong pinanganak sa buwan ng Abril, Kamahika, ay kadalasan nakakaranas sa maraming pagsubok sa buhay na siyang papanday o maghahasa sa kanya para maging matatag at matalino. Sa dami ng pinagdaanang pagsubok, nagiging mahusay na tagapayo sa mga tao sa paligid niya na dumaranas ng pagsubok sa buhay. Hindi matatawaran ng katalinuhan ng mga pinanganak sa buwang ito dahil na rin sa kanilang naging karanasan. Likas na mga leader naman, Kamahika, ang mga taong ipinanganak sa buwan ng Mayo. Taglay nila ang talino, determinasyon para sa pamunuan ang isang grupo. Karaniwang nagiging politiko o leader na isang asosasyon ang mga pinanganak sa buwang ito. Ang kanilang misyon ay magsilbing inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang pamumuno at pagtindig sa pananampalataya. Happy-go-lucky. Iyan naman ang isang simpleng description, Kamahika, sa mga taong ipinanganak sa buwan ng Hunyo. Likas silang masayahin at puno ng positibong pananaw sa buhay. Bagamat kadalasan inawawalan ng direksyon sa buhay, pero kung iisipin, ang mga taong ito ay likas na marunong magpasalamat sa biyaya ng Diyos. Naniniwala sila na hindi sila pababayaan ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya kahit hindi sila magseryoso sa mga ginagawa nila, ay makukuha pa rin nila ang biyayang sadyang nakalaan para sa kanila. Malilihim na tao ang mga pinanganak sa buwan ng Hulyo. Nakikita nila ang aspeto ng isang pangyayari na hindi nakikita ng iba. Marunong silang magsuri sa mga bagay-bagay, kaya hindi sila basta naloloko ng kanilang kapwa. Praktikal ang pananaw nila sa buhay at hindi sila basta-basta naniniwala sa mga bagay-bagay o sabi-sabi hanggang sa hindi nila ito nasusubukan. Likas naman na mapagbigay at matulungin ng mga taong ipinanganak sa buwan ng Agosto. Kamahika, sila ang mga tao na handang magparaya at tumulong kahit sila ay nauubusan na. Layunin nilang tiyakin na mararanasan ng iba ang kasaganaan at pag-ibig ng Diyos. Para sa kanila,
Madali lang kitain ng material na bagay. Ngunit ang pagmamahal at respeto ng kapwa-tao ay hindi madaling makuha. Setyembre ay isang buwan ng paglilingkod, kamahika, na karaniwang nauugnay sa simula ng anihan. Ang mga pinanganak sa buwang ito ay tinatawag na magsilbi sa iba ng may mapagpakumbaba, gaya ng itinuro ni Jesus sa Mateo 23, Kapitulo 11. Ang sino mang nagnanais na maging pinakamataas ay dapat maging pinakahuli at lingkod ng lahat. Ang kanilang misyon ay maglingkod ng may malasakit at magpakumbaba. Ang Oktubre, kamahika, ay kumakatawan sa pagpapalaganap. Ang ipinanganak sa buwan nito ay tinatawag na maging matatag sa kanilang pananampalataya at magsikap na magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Ang kanilang misyon ay magbigay ng inspirasyon sa iba upang magpatuloy sa buhay na may pagtitiwala sa Diyos. Ang Nobyembre, kamahika, ay karaniwang pumapatak sa panahon ng pag-aani, kung kaya ito ay sumasalamin sa pasasalamat at pagpapahalaga. Ang mga pinanganak sa buwang ito ay tinatawag upang magpunla ng pag-asa, inspirasyon at kaalaman sa iba. Ang kanilang misyon ay ipakita ang kabutihan ng Diyos at magbigay ng halimbawa ng pagpapasalamat at pagkakaroon ng isang pusong marunong magpasalamat. Karaniwang ang mga taong pinanganak sa buwang ito ay nahahanay sa pangangaral, pagtuturo o sa pagtatatag ng mga foundation na ang advokasya ay makatulong sa nakararami. Ang Disyembre ay isang buwan ng pagninilay, kapayapaan, katahimikan. Ang mga pinanganak sa buwang ito ay may kakayahang magdala ng kapayapaan sa magulong sitwasyon at magbigay aliw sa mga taong nangungulila. Ang kanilang misyon ay maging tagapagbigay ng kapayapaan, magtulungan sa paghanap ng katahimikan, at mag-reflect sa walang hanggang pagmamahal sa Diyos. Karaniwang mga taong ito ay nalilinya sa mga propesyon na may kinalaman sa paghatol, pagbibigay payo, at pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. Ang bawat buwan ng kapanganakan ay may espiritual na kahulugan at misyon ay tinakda ng Diyos. Nagsasabi ito ng layunin sa buhay at tinutulungan kang maglakbay sa landas ng pag-ibig, paglilingkod at pananampalataya. Sa pagtanggap mo sa purpose ng ating buhay, maaari kang maglingkod sa iba at magbigay ng kawalhatian sa Diyos.